So magandang araw mga pare ko. So sa video tutorial natin ngayon is ituturo ko sa inyo ang paano nga ba gumagana yung ating mga starting air system sa pagpapaandar ng ating mga makina, which is the starting air start. So dalawang klaseng makina, meron tayong battery start at saka yung ating starting air system start ng mga makina. So kapag battery start, automatic battery ang nagko-connect papunta sa ating mga starters para mapaikot niya ito upang ipaikot ng starter yung ating mga flywheel. So dito naman mga parekoy, ang pagpapagana naman is gamit ang ating starting air system para matulak niya yung ating piston para mag-start ng rotation ng ating crankshaft, at syempre yung ating piston makapag-start din ng kanyang combustion para mapaandar niya ngayon yung ating mga makina. So syempre susundan muna natin mga parekoy yung linyada ng ating mga starting air system para malaman nyo kung paano nga ba gumagana at paano napapaandar ng hangin yung ating malalaking makina. So ang hangin magsisimula yan dito sa ating air compressor. So sa ating air compressor, lahat ng hangin ng ating ginagamit or yung ating tinatawag na atmospheric air is i-compress ng ating compressor, at syempre pag na-compress na siya, may pressure na yan, papasok na ngayon yan dito sa ating mga tangke. So ito mga pare ko yung ating air tank number 1, air tank number 2. So ibang tawag dyan, pwede ring air reservoir. So depende mga pare ko kung ano ang magiging mas madali sa inyo, basta parehas lang ang ibig sabihin yan. So dito meron tayong intersection kung saan ang hangin is pwedeng papunta sa air tank number 1 at saka sa air tank number 2. So let's say for example, papunta ngayon tayo mga parekoy sa air tank number 1. So from compressor, dadaan siya sa intersection. So pipili siya ng kung saan tangke ang magbubukas. So syempre kung bubuksan mo yung tangke ng number 1, dito papasok yung hangin. So dito naman tayo sa air tank number 1. So ito yung number 1 natin. So mapapansin nyo mga parekoy, sa itaas na bahagi ng ating tangke, mayroon tayong 5 mga barbula dyan. So kapag ganitong sign na makikita nyo, valve ang ibig sabihin yan. So kapag letter P naman, ibig sabihin pressure gauge. So ito, dahil ito yung linyada galing sa ating air compressor, ito yung tinatawag na charging valve. So once magkakarga ka ng hangin dito sa ating tangke, bubuksan mo yung ating charging valve para pag andar ng air compressor, papasok yung hangin sa ating tangke. So ito naman, valve siya, globe valve na maliit, para makalagay siya ng pressure para mag-reading yung ating pressure gauge. So ito namang isa, ito yung tinatawag natin na safety valve or relief valve. So once na panay karga yung ating air compressor, hindi mo mabantayan, hindi nakapatay or naka-automatic yung ating air compressor, lahat ng sobrang pressure sa ating tangke is ilalabas niya dito or isisingaw niya sa ating safety valve or relief valve. So once ganyan ang mangyari, parang mag-whistle ito mga parikoy, lalabas yung pressure, parang pumuputok-putok to. So walang problema yan dahil yan talaga ang trabaho ng ating safety valve or relief valve. So mas maganda, mainam, iwasan natin na tumunog to dahil ito nga ay masailan din na bahagi ng ating safety valve. So next naman, dito sa baba, kung mapapansin nyo, for remote control. So ito naman, ito yung supply ng hangin papunta sa mga bahagi na ginagamitan ng hangin din. Maaaring papuntang bridge, papuntang anything na pneumatic control na ginagamitan ng hangin. So itong isa naman, ito na ngayon yung ating valve na bubuksan papunta sa paggamit ng hangin sa pagpapaandar ng ating mga makina. So ito na yun sa mga paregoy, kung makikita nyo, ito yung pinakamalaking barbula sa lahat, yung hangin na papunta sa ating makina. So ito yung pinakamalaki, ibig sabihin siya rin na may pinakamalaking bukasan galing sa ating tangke. So same din sa kabila, meron tayong drain. So ito naman, drain normally closed pag ganyan nakaitim. So binubuksan lang yan kapag matagal or mahabang karga yung ating compressor, dahil nga ang hangin na kinukompress sa ating air compressor is may kasama yung water moisture. So once matagal yung karga mo, mahabang panahon, mag-iipon yung water moisture dito, mamumuo yan, magiging tubig yan. So dapat paminsan-minsan, pag mahabang karga, matagal na ginagamit, mag-drain ka rin dito sa ating drain. So kapag nakaitim, normally close yan. Binubuksan natin yan kapag ka nag-drain na tayo. So ngayon kung susundan natin itong ating barbula dito,
is papasok na siya. Kung binubuksan mo yan, yung hangin natin, papasok na naman siya dito sa dalawang intersection. So, papuntang engine number 2 or main engine number 2 at saka sa isa naman sa main engine number 1. So, ito, kung mapapansin nyo, itong barbula na ito yung tinatawag na check valve. So, kapag check valve, ang hangin natin isang biyahe lang na papunta niya, papunta doon sa kanan. So, kapag ka nagdaan yung pressure, hindi na siya makakabalik dahil nga may check valve dito. So, ganyan yung ating check valve, mga parikoy. So, next naman, paglabas na sa check valve, dito na naman siya papasok sa ating angle type globe valve, kung saan ginagamit natin or binubuksan natin ito kapag ka nagkakaroon tayo ng airflow or na magpapaandar na ng ating main engine. So, eto na nga, kung bubuksan natin to, kung mapapansin nyo, may dalawang linya, maraming linyada ng hangin ang dinadaanan niya. So, susundan natin mga parikoy kung ano talaga ang kanyang biyahe. So, once na binuksan mo na ito, syempre yung hangin, ito yung daan niya, yung unang highway na dadaanan niya, or unang piping. So, papasok ngayon yung unang mga pressure dito sa loob ng ating mga starting air valve. So, ito yon, starting air valve, yan. So, let's say for example, 6 cylinder, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagbukas mo na sa barbula dito, is mamumuo yung pressure, nakaabang na yan dito sa ating mga starting valve. So, nakaabang lang siya ngayon, hindi siya pwedeng makapasok, gawangan ng mayroon pa siyang susundan. Ang sobrang pressure, dito naman siya papasok sa ating tinatawag na air distributor. So, dito sa air distributor, magkakaroon ng pag-ikot ng hangin yan kung saan anong firing order ang masusunod sa pagbigay niya ng hangin dito sa ating mga cylinder. So, once na magkamali yung kabit ng mga pipings dito mga parikoy sa ating starting air distributor, talagang hindi aandar yung iyong makina or talagang maiikot lang yung makina mo, ngunit mahirapan siyang umandar. Bakit? Hindi nasunod yung kanyang firing order. So, ganyan yan. So, galing dito, let's say for example, firing order 153624. So, ibig sabihin, ang unang magbubukas dito na ating barbula is yung ating 1, susundan niya 3, 5, 6, 2, 4. So, depende pa rin sa firing order. So, lahat ng makina may iba-ibang firing order yan. So, depende. Meron ding 153, meron ding 135 nagsisimula. So, depende pa rin yan. Basta yung kanyang firing order yung masusunod dito sa ating starting air distributor. So, once na umikot na yung hangin dito, magbubuga na ng hangin yan, depende sa cylinder. So, yan na yan mga pare kayo, makapaglaro ng maayos yung ating mga piston na nasa top dead center, which is itutulak niya pababa. Next naman, kung ano yung nag-top sa firing order, ibaba niya naman para maikot siya upang makastart siya ng combustion sa ating mga makina, at doon na nga may start or maiikot yung ating makina. Aandar na siya ngayon. So, kapag naandar na, automatic magkuklose na itong mga starting air valve natin. Bakit? Kasi mas malakas na ngayon yung pressure ng hangin sa loob ng ating mga combustion chamber. So, yung excess pressure, ilalabas lang yan mga parikoy. Doon sa ating, meron ding papuntang exhaust gas. At syempre, yung ibang pressure naman, mapapara na dahil nga magsasarado naman yung ating check valve dito. At syempre, kapag naandar na, huwag kalimutang isira yung ating mga starting valve ng ating mga angle type globe valve. So, ganun lang mga pare ko yung ating starting air system. So, ngayon naman isusundan natin siya sa aktual na bahagi ng ating makina kung paano gamitin yung ating starting air system. So, eto na nga mga pare ko yung ating aktual na demonstration sa ating starting air system. So, for example ngayon naka-andar na yung ating dalawang main engine. So, susundan na lang natin mga pare ko yung kanyang piping galing sa ating compressor papunta sa ating combustion chamber. So, eto mga pare ko, kung mapapansin nyo ang aming air tank number 1 at saka air tank number 2. So, air reservoir number 1 at saka air reservoir number 2. So, gaya ng sinasabi ko mga pare ko, ang hangin natin is nagsisimula yan dito sa ating air compressor. So, ayan yung ating air compressor mga pare ko, si air compressor number 1. So dito kapag pinapaandar natin yan, syempre kinukompress yung ating hangin, kukuha ng hangin sa ating atmospheric air, ikukompress yung hangin, ilalabas niya sa kanyang discharge. Ito naman ngayon ay papunta na sa ating mga air tank. So ayun mga pare ko, so ito nga yung galing sa likod na bahagi, ito yun siya, galing sa compressor. So dadaan yan mga pare ko sa intersection dito, at yun na nga, ito na yung kanyang
charging valve. So bubuksan yung ating charging valve para makapasok ngayon yung ating pressure. So ito naman yung barbula sa ating pressure gauge. Ito naman yung para sa drain. So yung sa likod na bahagi naman mga pare ko, yung ating para sa mga remote controls. So ganun din sa kabila, same lang kasi same lang ang kanyang structure ng kanyang tangke. So ngayon naman susundan na natin yung ating barbula na magpapaandar sa ating main engine. So ito yung sinasabi ko mga pare ko na napakalaking valve dyan, yung globe valve na magbubukas para naman sa intersection nito. Papunta na naman ngayon ito mga pare ko sa ating main engine. So gaya ng sinasabi ko, ito yung pinakamalaking pipes kung saan magbibigay siya ng malakas na pressure papunta sa ating mga combustion chamber. So kung susundan natin, ito yung kanyang kinalabasan papunta sa gitna. So gaya sa drawing, ito na nga yung dalawang intersection, may papuntang starboard at saka papunta naman sa ating port side. So main engine number 1 at saka main engine number 2. So dito kung susundan natin yung ating main engine number 2, kung mapapansin nyo, ito yung kanyang pipe, dun sa taas yung check valve. So ito naman yung piping ng hangin, papasok na nga mga pare ko sa angle type globe valve na ito. So ito yung sinasabi kong bubuksan kapag ka nagpapaandar ng makina or kapag ka nag-airblow yung ating mga makina mga pare ko. So once binuksan mo, yung hangin ngayon is papasok na mga pare ko sa unang linyada. Papasok na ito ngayon yung pressure dito sa ating mga starting air valve. So yan na yun mga pare ko, nakaabang na yung pressure dito sa ating mga starting air valve. Nakaabang na yun mga pare ko sa bukasan ng ating cylinder head. Papasok na yan sa ating mga combustion chamber. So dahil 6 cylinder, so 6 din mga pare ko yung ating starting air valve. So yung sobrang pressure na sinasabi ko kanina, dito na yan papasok sa maliit na copper tube. Didiretso yan mga pare ko sa rotation ng ating starting air distributor. So ito yung sinasabi kong starting air distributor na dapat sinusunod niya ngayon. Yung firing order depende sa makina nyo sa kanyang rotation. Merong clockwise, meron ding counterclockwise. So depende yan sa arrangement sa kanyang manufacturer or sa kanyang maker. So yung rotation nito isang side lang, clockwise yung dito sa amin. So meron akong nilagay na mga numbers dyan, kasunod sa ating mga firing order. For example yung number 1, dito siya papasok sa ating cylinder head. So once na pumasok na dito yung pressure, matitrigger ngayon yung bukasan ng ating starting air valve. So yung piston mo dito naka top dead center. Once pumasok yung pressure, magbubukas yung hangin natin papasok sa number 1. Itutulak na ngayon yung piston pababa upang ma-start niya yung rotation para makasimula ng combustion at mapaandar na nga mga parikoy. Dahil sa firing order na sunod-sunod na pagbuga ng hangin, maiikot yung ating makina dito sa mababang RPM na tamang-tama lang na makapagpaandar siya ng ating makina. So once na andar na, huwag kalimutang isara yung ating starting valve globe angle type dito sa ating makina. So ganun lang mga pare ko, magsunod ng ating piping system sa ating starting air. So naway nakatulong ako mga pare ko, mabigyan ko kayo ng kaunting idea para sa starting air system.